sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Noche de Ronda. Oras sa number 107.7 Energy FM Kalibo, alas 6:09 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Sana Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong Anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Noche de Ronda. Mayadayan niya gabibilog nga probinsya Tacran, mayadayan niya gabibilog nga Banwat Kalibo. Sa kung siin man kamo makaron anuman nga sitwasyon kinapangamuyo tagid pirmi kabay unta, worry free, healthy, ag happy kita tanan. Noche de Ronda. 10 minutos makaligad sa oras it alas 6. Lord, salamat sa panibagong kaigyonan niya ginta mo kamon. Naga ililibaw man kami nga ra. Paagi sa rondaya nga palatuntunan. Noche de Ronda. Biyernes yun nga edisyon, ha? Friday night. Tama-tama ra sa mga nag-attender at opening salvo sa Ibahay. Ina open bar basta may kwarta ka. Importante man karon nindo na ay ayot usoit gulo. Kung wa ka na ila magkatugog sa lock-up cell, pag-behave. Noche de Ronda. O istorya nga una, do diskarte ang una sa mga hindi mo kilaga para nga mag-abo ro friends kaysa sa mga dugangan ing kaaway. Di ba ga agi kat ro agwa di pataranta. Ay malisod karon pagbugtaw mo kung may kaso ka nga pag-atubangon. De Ronda. Again, Biyernes yun kita nga edisyon mga kasimano, October 17, 2025. Kumusta by the way rong mga empleyado at gobyerno? Mga nagapag-empleyo man sa pribado nga sektor, kumusta? Kumusta man ro mga balikawang at mga construction workers ta? Kung nagatiis ag well, syempre nagapangabudlay. Kabay pa nga maamat-amat yun doon dilit duga sa Pinoyino nga kung pag-abot nga ni sa pahuway-huway nga ginasugid mabaka ka isang kalungnik wa ron ha hindi karon maduga ing gaoy pinati ta kamo karon
May pa ko nagbaka kait na sambuong inasay nga manok ginsalo mo sa imong nga pamilya. So yun mas manami nga reward sa sarili, makita mo nga naga-smile imong nga pamilya. Bukod ni singhan nga pag-abot mo, nagapagagyo yung mga unga ay si tatay manahilong man. Pati si misis mo nagamugo-mugo. Huwagid man na matino nga uli ro tawo nga ra. Magpinainit sa construction tapos maghilinilong. Manala ka na reklamo nyo! Makaroon din sunod nga istorya. Tapos kung may sultiro kagod nga unga tapungugon ka lang ko ing unga rayon. As usual maghatod kita kanyot mga balita, impormasyon. Posible may kahilabtanan sa aton nga matag adlaw nga pagdesisyon. Sabay pang matapos rong selebrasyon related sa opening salvo sa Ibahay, nawait mga untoward incidents. Kumusta kaya rong mga nagpa-viral nga to kay engineer? 1 week kun mga nangan. Wa ka mo rito nagbalik ag pakig-reconcile. Ay, what about ikaw, engineer? Mauno ka tig-aro imo nga tagipusoon. Pangabay, like, share. Aton nga pala tuntunan. Noche de Ronda for Friday edition now streaming live. Mabatian kita sa social media, Facebook, mga kasimanwa ha. Siyempre sa inyo man yung mga panimagay, may una kita nga mga listeners nga nagapamati sa radyo, may sa cable na, may sa Facebook. Ano by the way, accomplishment ta karang adlaw at Biyernes. Rong Aklan Police Provincial Office, baw na unahan kita, no? Sige kang very good. Nag-advance it pagguwa it press release. Ready kun kunoro aton nga Aklan PPO, mga kapulisan para sa pag-abuton man naton nga undas. Sa mga may pagkapilosopoy man ay patay man ron sagi gid ninyo kahilinay-lay. Ayro mga nagabililisitat sa mga sementeryo. You know what? May ina nga mga nagabisita nagaagto sa sementeryo nga iba man anang pamanaw. Pana maagto gid man na career nagbuno sa anging kampod nga tuhay. Usuyon tabang man bantayan tabang duna. Ay kagubot yon. Kung sa mga minatay naton wa kita karon ipaabuton mapatay nga ni. Sagi kita hilinagad kuno it pangamuyo bugak aga kitat ang mga buhi mag-ilinaway. Di ba ga? Dapat tama undo mga bagus-bagus nga ron. Nonetheless, gina-advance at pagpasalamat haro preparasyon itaton nga Aklan Police Provincial Office. O police sa aton nga pag ililiba maabot tarong spokesperson naton para nga maka-advance kita pamati sa kun anano gid abi ka komitido in fairness aton yung mga kapulisan. By the way, nag-advance man kita pangutana pagtaas ayan ro presyo it mga bugak. Sabi nyo Valentine siyang ginabantayan dun ha. What about ro mga kandila? What about rong mga biko rin ha? Awo, tao ikamit biko. Next week pa. Ngayo pa nga ni. Ay bandun kung makaraya ka puraot rong pag-ani itaton niya mga farmers, mga magsasaka. Ati man na, hindi ko tamang napag-ibaligya ra. Kapin pa man nagauli ra akon nga mga kaapu-apuhan, mga kaungaan ko. Kami lang karama ubra. Ligya man nagtang kabarato balang buo katon tapos ay kung kita kun nga ni nga pamangunguma magkinanglan kita paro nagatiis sa kamahal nga presyo. Wa kat imo it na yang inugbakag it magagkit hay mahina ta no. Masubo man.
Para makaron somehow may mga nai-enlighten man kita nga mga igmanghod. Wagon ko nagapati kita sa aton na man nga mga Catholic faithful. Kaso por kaso nga duyon gid man aton nga pagpati. Mana magalinong sa piyak ka kinabuhi o aton nga mga nagtagaliwan nga pamilya. Alinon mo ro kandila ag bugak nga ron ang pangapagpangamuyo ko na nagailinaway man do miyembro at pamilya. Di ba ga agto-agto kamo sementeryo tapos pag abot ko ibang mga miyembro at pamilya subuyang kamo kamo gamugan. Subuyang mo man na si auntie mo dato gid man na ilulo mga paborito ng gag. May mga suutan buot. Basi kung sa man nagapati sa kagagbo, na kagagon kamo kinyo nga mga kalululuhan. Magmuguan yun nabi kamo nga mga sap. Ay ra paalintay nagahilapit yung mandong undas. Mainaswang man kita. Turiyan tagaling dugang do mga kasimanwa. Alas 6:19 ay oho. Lalay ang ged ay importante raw abo nga nagabubantay basi kung sumugod yun bagaag. Hindi na pagpabuhayon pa mga kasimanwa. Si DOST Pag-asa weather forecaster Benison Estareha pamatian na binaton ro pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Magandang hapon, ako po si Benison Estareha. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor pa rin na si Tropical Depression Ramil sa loob ng ating PAR as of 5 p.m. araw ng Biyernes. Base sa ating latest satellite animation, huling namataan si Bagyong Ramil, 640 kilometers na lamang po sa silangan ng Huban sa Sorsogon. Taglay pa rin ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos west-southwest o bahagyang bumababa po at 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, nakaka-apekto yung outer rain bands nitong si Bagyong Ramil overnight dito po sa may Bicol region at Eastern Visayas. Habang yung easterlies naman o yung hangin po galing sa may silangan, bahagyang ini-enhance po nitong si Bagyong Ramil at nagkukos din ng pag-ulan sa ilang bahagi pa po ng Quezon, Aurora, Cagayan Valley, and some areas pa dito sa may Visayas. Asahan din yung mga pag-ulan. Mataas na chance rin ng mga thunderstorms overnight po yan dahil dun sa trough nitong si Bagyong Ramil hanggang bukas ng umaga. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, wala pa tayong namamataang bagong kumpul ng ulap sa labas ng ating PAR na mabubuo bilang isang bagyo. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pong kikilos sa susunod na 12 oras or hanggang bukas ng madaling araw. Generally, pakanluran po or moving towards dito pa rin po sa may Samar Island and Bicol region itong si Bagyong Ramil. Malaking factor dun sa kanyang westward movement ay yung high pressure area dito po sa may East China Sea. Sa malakas pa po itong high pressure area na ito at bukas inaasahang kikilos ito papunta dito sa may Japan at hihina yung pressure dito sa may China. Kaya naman bukas pa unti-unting aangat, generally west-northwest ang movement nitong si Bagyong Ramil hanggang sa matapos po ang weekend. In terms of lakas niya, nakikita rin natin na by this evening or bukas ng madaling araw, from tropical depression, lalakas pa ito bilang isang tropical storm. So possibly magkaroon ito ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour. At throughout its passage dito sa may Luzon, during this weekend, posibleng lumakas pa ito hanggang 75 kilometers per hour base po sa pinakahuling track ng Pag-asa. Pero hindi pa rin natin inaalis yung chance na bagyang lalakas pa ito into 80 to 90 kilometers per hour. Samantala, pagsapit po bukas ng hapon, posible na tayong magkaroon ng landfall dito po sa may Bicol region. So depende pa yan kung magkakaroon tayo ng isa hanggang multiple landfalls. Depende po sa pagtama niya sa mga isla dito sa Bicol. Then sa hapon hanggang sa gabi po, magaganap yung mga landfall po dito sa Bicol. Pagsapit naman ng gabi, hanggang madaling araw, na dito na siya sa may coastal areas po dito sa may Quezon at posible magkaroon ng landfall dito sa may Polillo Islands or sa northern Quezon. Pagsapit naman po ng umaga hanggang sa hapon ng linggo ay babagtasin ng bagyo ang mainland Luzon. So maaaring magkaroon ng landfall dito sa may northern Quezon nga or sa may southern Aurora. And then afterwards, kung pag-uusapan lamang natin ay sentro, posible rin itong dumaan sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, hanggang dito sa may Benguet, at makalampas pa sa may Pangasinan and La Union. Then pagsapit po ng gabi ng Sunday ay nasa may West
Philippines na ito mananatili as a tropical storm. And then afterwards, lalabas ito ng PAR pagsapit pa po ng Lunes ng umaga. We have to consider din yung tinatawag natin na cone of probability. Ito yung area kung saan possible pa rin po na tumama yung sentro nitong si Bagyong Ramil. So given this cone of probability, possible na umakyat pa ng bahagya sa mga susunod po na movement nitong si Ramil. Dito sa may parting ibabaw po itaas ng Catanduanes at magkaroon ng landfall dito sa may parting Aurora at babagtasin ang timog na bahagi ng Northern Luzon. Yan po ay pinag-usapan natin yung sentro lamang, no? And then possible dun sa ating cone of probability, bumaba pa at lumakas yung high pressure dun sa may East China, magkaroon ng paglandfall dito mismo sa may mainland Bicol region at bagtasin din ng Calabarzon hanggang sa makarating dito sa may Metro Manila malapit at sa may southern portion of Central Luzon. So we have to consider this cone of probability. Another thing po, itong tinatawag natin na radius o yung lawak ng bagyo kung saan nararamdaman po yung malakas na hangin at malakas na ulan. Given na itong pinakamalawak po na radius natin or pinakamahabang radius is around 400 kilometers, yung pinakamaiksi around 150 kilometers, so hindi po even yung radius nitong si Bagyong Ramil. Kung titingnan natin at ipoproject po natin dito sa Luzon, makaka-apekto talaga siya, no? As early as tomorrow morning dito sa may Eastern Visayas at sa may Bicol region. Then pagsapit po sa gabi, nakaka-apekto na rin ito sa may Calabarzon bukas. Then pagsapit po sa entire araw po ng Sunday rather, aasahan na rin po ang direktang epekto dito sa may Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila at timog na bahagi pa ng Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region at bagay dito rin po sa may northern portion of Mimaropa. Yan po ay posible nga yung hangin na may lakas na 65 to 80 kilometers per hour. At aasahan din po natin yung mga pag-ulan later on. Papakita po natin mga moderate to heavy with at times intense na mga pag-ulan. Sa ngayon po, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa maraming lugar sa Luzon and Visayas. Signal number 1 sa southeastern portion of Isabela, gayon din sa eastern and southern portions of Quirino, southeastern portion of Nueva Vizcaya, buong Aurora, signal number 1 na po, gayon din sa eastern portions ng Nueva Ecija at ng Bulacan, at sa northern and eastern portions ng Quezon Province, kabilang na ang Polillo Islands, signal number 1. Meron din po tayong signal number 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias and Ticao Islands dito sa may northern Masbate, maging sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at sa northern portion of Samar. So ibig sabihin po ng babalang ito, binibigyan na natin sila ng 18 hours or 36 hours rather simula po nung i-issue natin yung signal number 1. So meron tayong 1.5 araw para paghandaan yung hangin po na pabugso-bugso kapag meron tayong itinaas na signal number 1 sa ating lugar. So normal lamang po na minsan maganda pa yung panahon, hindi pa kalakasan yung hangin. Aasahan po natin yung mga pagbugso ng hangin by tomorrow sa paglapit nitong si Bagyong Ramil. Dito po sa may parting Samar Island, sa Bicol region, mararamdaman na yan as early as morning, and then pagsapit ng gabi, nadadagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng mga pabugso-bugsong hangin. At given nga na magiging tropical storm itong si Bagyong Ramil, posible pa tayo magtaas hanggang wind signal number 2. Again, yung hangin po na dala nito na 65 to 75 kph, posible pa rin makasira ng ilang pananim at ilang mga istruktura po na yari sa mga light materials. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, aasahan din po natin, mostly yung mga malalakas sa mga pag-ulan talaga ay yung mga dadaanan mismo ng bagyo, no? So wala namang inaasahang enhancement ng habagat or ng amihan. For now, yung ating 100 to 200 millimeters nakakoncentrate pa rin po sa may silangang parte po ng Luzon. Asahan natin yan, pagsapit po bukas ng hapon hanggang Sunday ng hapon, ito yung time kung saan nasa may Catanduanes, crossing dito sa may Ilocos region, itong si Bagyong Ramil. Pinakamalalakas sa may Isabela, Aurora, Quezon and Camarines Norte hanggang 200 millimeters. Yung ganong karami ng ulan, posible po mag-cause ng mga pagbaha, hindi lang dun sa mga bahain na lugar, no? Possible din makapagpaapaw ng mga ilog, at dun sa mga mountainous areas natin sa may Sierra Madre and Caraballo Mountains, mataas ang tsansa ng landslides, given na rin na nagkaroon ng mga pag-ulan itong mga nagdaang araw. Aasahan din po natin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula bukas ng hapon dito sa may Cagayan, maging sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao and Benguet. Dito rin po sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, hanggang dito sa Metro Manila, asahan na po yung madalas na malalakas na mga pag-ulan simula po bukas ng hapon. At pagdating naman sa iba pang bahagi po ng Luzon and Visayas,
Simula po bukas din ng hapon hanggang Sunday ng hapon, naasahan din po natin yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan dito sa Camarines Sur and Catanduanes. Ito nga yung mga lugar na kung saan posible maglandfall or malapit ang sentro ng bagyong Ramil. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters na natitirang bahagi pa po ng Bicol Region, Albay, Sorsogon, Masbate, ganyan din sa Marinduque, Romblon, Northern Samar, and Eastern Samar, 50 to 100 millimeters. Ibig sabihin naman po ng kulay dilaw, possible yung mga pag-ulan na nagkukos ng mga baha sa mga low-lying areas at possible din po yung landslide sa ilan lamang po ng bulubundukin na lugar. Pagdating naman sa natitirang bahagi ng Luzon at ang Visayas, yung mga lugar na hindi natin na-mention, aasahan po by tomorrow hanggang sa Sunday afternoon, maulap ang kalangitan, kalat-kalat ang mga ulan. So in general, mga light to moderate rains po yan. Nagkakaroon ng mga thunderstorms, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi, direktang epekto po yan itong si Bagyong Ramil. At pagsapit naman po ng Sunday afternoon hanggang Monday afternoon, ito yung time kung saan nakalampas na po or nandito sa may La Union, Pangasinan area ang Bagyong Ramil hanggang sa makalampas po siya ng ating area of responsibility. Meron pa rin aasahan mga pag-ulan, mostly itong Northern Luzon except yung Batanes, plus northern portion of Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. Hihigit pa rin sa 50 millimeters ang dami ng ulan kahit makalampas na itong si Bagyong Ramil. Nandiyan pa rin yung banta ng baha at landslides at mataas pa rin ang chance na magkakaroon tayo ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings from yellow, orange, or even red rainfall warning. Para naman po sa ating gale warning or taas ng mga pag-alon, as of 5 p.m. wala pa tayong nakataas na gale warning. Pero kapansin-pansin dito sa may extreme northern Luzon at eastern portion of Luzon, asahan yung more or less mga 3 to 3.5 meters na maximum wave height. Delikado na po yan for small sea vessels. And in fact, actually, pag natataas po tayo ng mga wind signals, automatically suspended na po yung sea travel for all types of sea vessels. So please coordinate po sa inyong mga local coast guards. Habang dito naman sa may silangan po ng Visayas, sa may Eastern Samar, hanggang 2.5 meters ang taas ng mga pag-alon. Delikado na rin sa ating mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. At posibleng madagdagan pa yung mga lugar na magkakaroon ng maalong karagatan pagsapit nitong si Bagyong Ramil dito sa may West Philippine Sea. At para naman po sa posibleng daluyong or storm surge sa susunod na 2 araw or hanggang sa hapon po ng Sunday, we're expecting meron mga 1 to 2 meters na storm surge or daluyong sa mga coastal communities ng Southern Isabela. Ganyan din sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, baybayin ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar hanggang sa may northern coast of Eastern Samar at sa northern coast of Samar. Ang ibig sabihin po ng daluyong, kapag malakas ang hangin galing dun sa bagyo, may tendency na magtaas po talaga or tumaas ang mga pag-alon natin sa mga coastal communities. Rumaragasa yung pag-alon sa ating mga kabahayan po doon, nagkukos sa pagkasira ng mga kabahayan. So make sure, coordinated tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan nila ng evacuation at delikado na yung mga pag-alon. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 3 hours na po yung update natin regarding kay Bagyong Ramil. Muli po ako si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Alas 6:31 aton karon nga oras. Naturo pinaka-latest weather forecast from the DOST Pag-asa. Okay, ayaw man Lord, rong storm surge. Nakaguay man do mga pumuyo. Hindi pa man kabulig do mga buaya. Nangawa nga ni kitang sa experiensyahan no? Pagpanagasa it bagyo. Dati kaabo ta it mga ayuda from international makarawa ta hagos. Wa ta batia. Napad trip siguro sana kasi naman ang daming buhaya diyan. O yun kasamad ko aton nga mga coastal areas or mga buhaya. Pero seriously speaking, bisan wa it ayuda, importante wat madisgrasya sa mga storm surge o mga bagyo ngaron. Di ba partner Mas Cremier, good evening. By the way mga kasimano, mataas bagay mga blood sugar, kabaga may diabetes, hay rarong sabat sa imong bagatian. DTX 500,
Rong DTX 500 sa uman, mga kasimanwa, may 3 ra ka anti-diabetic properties. Importante gid na nga imo nga ni rong mga masunod. Rong xarantin nga nagapanubo bagay aton nga glucose. Vicin nga nagakontrolar it blood sugar ag polypeptide nga may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakal sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Refendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. May mga pa-shoutout ka mo rin na. Again, sa tanan niya mga members ita Andres Flores family. Nasa may area ita Altabas Amed niya gabi. Alas 6:33 sa pagpanumbalik ta ha. Istoryan ta dahil karang mga inaswang man nga raho. Nasa may ibahay dahil karang pagpatay ita sapat. Yunis sumanano man bagara. Aman sa namin na to na nagapati ka mga may aswang. Manumbalik kita bay dabi mga kasamano pagkatapos kilaman bilang ang mga reminders pangabay hugat-hugat ang kamuruna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Matakas mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata pangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Noche de Ronda. Padayon ka mga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alright, we're back mga kasamanwa, alas 6:39 aton karon nga oras. Talangit buhin-buhinan ta rin yung mga pa-shoutout ha. Thank you so much sa pag-live stream. Kasi manuwang si Pera Diz Rojas. Kasi manuwang Gigi sa Buko mayad niya gabi. Kasi manuwang Lisel Tempora sa Tambong. Madam Sonia dito watching from Backhouse Sur. Thank you and God bless. Madam Elna Landaus mayadman nga gabi. Brad Michael Villanueva Solina matawahay nga gabi sa gamat gid. Wa ka rito nagpaibahay para sa opening salbo. Alas 6:40 aton nga oras. Noche de Ronda. By the way, na tawag man aton nga atensyon sa daya karang balita guman. Pasintabi sa mga medyo maselan ro andang bagatyagon Sa ita kon may mga makarang balita, may mga sapat nga nasasapuan nga bukon kun katon hay normal or should be say sa social media nga tawag hay disturbing ro anang kamatayo, nahangawa kita. Okay? Kahadlok rayon do iba abang may inagid nga nagahibayag pinati-pati man na kamo sa mga aswang manangar mga kasimanwa. On the other hand, sa mga bukas ag nagapagapad pagid ko ng mga kaisipan, nagapati nga possibly basi may iba pat ang mga klase man sapat nga panghalit man. Noche de Ronda. Okay? Sa man nga may predator nga ginatawag. Predator kung sa iba i-pronounce. Predator. Uro nagaatake doyon do klase tinuga o sapat man nga nagaatake sa prey nga ginatawag. Attacker ag nayang victim o victim imaurong prey. Mga kasimanwa. Wa man abi actually gid it hambay nga nakakita gid bagag nagatestify nga kumbaga hagos itaya na lang patiruan nga kagag mga kasimanwa. Nga magtestify nga kita ko gid nga ro aswang nga ro na ginasugid ay ana gid nga
Adi karagid imo bandaho. Okay? Dayagid anang party it gawas nga gina kagat ginangkit agin amat-amatan. Aman. May interview kita in fairness, may naistorya kita nga aswang nga minutuod baga aswang kung ikaw mag-atake hay duyon nga agiri imo nga ginaunat angkit. Ha? Igairo iba hay paano kung halimbawa sa piyak nga barangay hay sa Liog, sa piyak nga barangay sa Siki, sa piyak nga barangay sa Buli na ginunat angkit. Ha? So bukod na to it aswang. Ano by the way rong aswang? With all due respect katon ni mga Filipino nga bugana, sagana man kita sa mga istoryang bayan, no? Mga folklore nga ginatawag. Bukod it folk kuan ha. Sa mga istorya nato, no? Aton iya hay may wakwak, may sigbin, di ba ga? Mga kasimanwa. Agaman in fairness hay kung nagapahilango prong undas, no? Daya man dayon do naga guwa-guwa nga mga balita. Man ano tong saga man. Basi may saga man kita nga mga tawo in fairness when it comes sa duyon ng mga pagpati. Kung may mga nagapati nga roondas, no? Kapistahan it mga kagag, kapistahan it mga santos, mga kasimanwa. Then nagahimo kita pilang ka mga bagay nga sa ginapatihan ta. Ginarekomenda it simbahang Katoliko. Okay? Hay dayang ra, no? Dayang ra nga mga klase it mga pagpati kung simbahan man imong kutanon, i-remind kating kara amat gina-entertainar tanin yung nga duyon nga ron mga bagay. Ay kung gina-entertainar abi kuno mga kasimanoy naga sagsag man. Noche de Ronda. Basi makibot kita sa pilang adlaw may ito sa piyak man to nga banwa nga masugid. May iyaman. Although iyamat akato ni mga tawo kung mapati kita or hindi. Looking at the other side of the coin nga, okay, may advantage man, ano? Kung halimbawa nga duyon, hindi na kung may nagalagaw ng aswang nga mga possibly, ma-minimize or pagtilinambay man ko mga tawo sa guwa bisan gabi. No? Especially, ay kaabo makaroon niya may mga piso wifi na aagahan kung amat sa guwa o mga kabataan, mga pamatanon. No? Ala sige nus-nus, email, pamur, din katugong rutag bagay. Mga kasimanwa. Ay paalin kung halimbawa, magayo-gayo rin mga ginabaktasan. Ag madisturbo mo mga ayam sa karsada nga nagakatugog, higagas ka. Pagbalikid mo ay may nag-agi man yung motor, ay nag-reflex sa anang matay, man mapuga man aswang ron. Mga kasimanwa. Okay. Dali ang kaya usuyon tagani atong post nga to parte sa ibahay nga to nga misteryoso nga to nga pagkamatay ipilang ka mga sapat. Dali ang gidha. Standby mga kasimanwa ha. Ay aton to nga tanawon baga. Na to the point ka gina-promote naton normal makarayang wa man kita't ginabasihan mga kasimanwa pero sa ngagan nga raya hay naga-reflect sa aton nga pagiging manggaranon sa mga makatalinhaga nga mga istorya. Ay aton nga kanon sino nga ni anyo nga Facebook account ro nag daya karang nga ginbuan naton net information. Dali ang gid ay aton nga ginakuan ha.
gina-highlight naton. Highlight to the point wa kita naga-encourage sa magpati ha. Aron bagahaw basahon naton mga kasimanwa. Okay, trending makaron rong misteryoso nga pagkamatay ita pilang ka mga sapat sa siin nga area ra. Uy, baka ag anwang si parado nga lugar no sa Antipulo sa Undoy ag Tagbaya. Okay. Nga ano ra? May tali sa liig o katawan nakasabit sa matataas na puno tila sinadyang hayharon. Now daya nga mga eksena nga sikat sa mga kabaryuhan. May mga nagamalit ginmat at sapat sa minatuod. Okay? Daya nga mga bagay dapat ay dubilib gina istoryahan da sa mga barangay assembly. Noche de Ronda. Konro isagang kaanwang makita sa ganas it ibang tawo either nakabuhi. Doon malang usually ro mga depensa ag mga sapat ay pasensya gid pa rin nakabuhi. It is nayang disturbing ag indi man it katanggap-tanggap nga ibutang tahay nakabuhi ginhanggab imong tanom una sapat anaro imong nga baslan. Noche de Ronda. Pwede mo nga daghon sa barangay official kung gusto mo or videohan mo ani na ag ireklamo nimo ro tag iya. Bukod at anwang imong nga baslan man may una ko namat bago istorya ba na dakpan ko gimana nang anwang kay nang nubos na gid akong saging nga patang daon gumana. Ay sapat awa ta kaintindi. Mga kasimanwa tapos malitan. Yun ang mga usual, di ba? Kaguoy mataro sapat wa ta kaintindi naka-eskwela ron hay. Nakagubot ron maka-comprehend. Oy ikaw baka, oy ikaw anwang hindi ka tumag-agto sa piyak sa tabok to ha ay bungko ka turo tag iya. Sabat din may hoobos. Di ba ga? Bukod aron itama. Property man doon it ibang tao. Property man it isang ka mangunguma nga pareho mo. Doon do mga nagakatabo ay no. Ibahay na yang gabuon ng darusapat. Nanot aron bukod at madayad. Actually, pwede pa nga ni ka mo karon kasuhan. Cruelty to animal. Noche de Ronda. Mga sapat nga may mga rights man. In kaso nga may mga barangay officials kita nga nagapamati, especially sa mga may mga bukid-bukid pa nga parte, may mga kaganasan. Kabay pa nga i-share man nato normal makarayang kay mandayang nga mga bagay naga-create mandait pagsilinangag sa aton nga community bagus-bagus gundayon kibot ka si kwan nga to ginabangan gingabo ginbuno ginbaril kung madigdiper mo gali may makasugid kibong nga nano abi man na si kwan nga rahay ginpatangda na kunuro anang anwang ana nga baka ay kinaon nga ni kunurong something like that. Mabagos man nga mabagos mga kasimanwa. I-open up abir nyo ra sa mga barangay assemblies. Magaserbi nga basi ang bagon anak ko ibang pwede gali. Pwede gali. Namat ginahawa mata sang ka farmer nga magtipon para nga makapundar man it hayupan nga ginatawag baboy, anwang, baka, agud may kuuton man kun emergency tapos imuhay patyon mo bangod sa ngagan nga nakabuhi nakakaon it bukod ta itama sobra pa sa sapat do utok at makaron go brang ron.
Mamanda ato ni ginahambag in fairness, no, sa mga barangay officials, government officials, public officials nga nagabuhay ang kunamat sa pwesto nga wa gid bagait hinimuan nga mga kunano nga mga ordinansa nga maga unite sa tawo, no. Hopefully may una basi may ina matamatod in fairness sa ludo kita ha. Ginaobrahan it ordinansa. Kung halimbawa ruanwang ni Farmer A ay makasamad sa pananom ni Farmer B na obrahon pilaro isukot nga danyos etc. Suggestion man lang aton nga kaysa sa pagkapanirbyuson to gumando aton yung mga sarili may aswang ito. Diyan do literal nga animal nga klase itsapat. Mga kasimanwa. Diyan ba nga edukadoon kita, no? Edukadoon kita, antiguhan man kita magpamati anay dayon sa side ko sa pihak. Di ba nga? Pare, may makaron na ibukon niya tatambang nga susinggit, may video call yun yan tawagi abi man na si pare to ho, di ba? Friend ka mo sa Facebook o video call to. Ayuson ko na ako nga itsura. Ay pare, good morning. Ay pare mura nagtawag ako. Ay tanawa bi pare, obra ko imong anwang imuraya nga na ho. Sisiin. Imuraya ho raw ginabidyohan ko ganyan na pabulig ako sa unga ho, imuraya. Ay sus pare mo patawara gid anay ha. Ay nakabuhit siguro bi kahaning sapat. Ay ayo pare kalma gang. Ako gakalma man yan ako nga uho. Kaabo ro sa kwan ko ako ni mga kasagingan, ako ni mga nagkakasamad. Ay wa matatsaga ro hayop nga ra, sapat nga ra. Ako man lang kimo na pasayod te ikaw ay gakita lang kita sa barangay, sukton kating nakon ka ra. Ay oo pare, ay pasensya gid ay adjunan ko lang una. Makapi-kapi ane dayon kita ha pare. Bukon singan nga gabuon mo't arusapat. Diba? May mga win-win solusyon sa mga makaruyong bagay. Diba? Pabayralon nga bihay daya roon. Oo, kasaid kita, kaintindi kita. Nami rayon dun sa usawan sa social media. Kapin pa dali lang undas. Mabantay rayon kita na yang basi kung gumawa man do tik-tik nga to nga AI. Aswang nga to nga AI man. Interviewon ta aswang dali ang gid. Ayaw it dali panaog anay ma-interview anay kami ho. Alas 6:55 dali ang gid standby. Ay ragondo evening draw it PCSO Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. In partnership with Great Line Gaming Ventures Incorporated, we thank you for continued support for partners in PCSO products. Please be reminded that every day we have two chances of winning, that is 2 p.m. and 7 p.m. There's no for 7 p.m. there is only for the province of Plan. For those who have just tuned into our FBLAN, we'd like to inform you that we have just conducted a series of activities for our pre-draw representatives. And now we are ready for the actual draw. Maybe as our EC representative to give the official go signal, at binigyan na po tayo ng jack. Aklan! That's for PCSO Small Town. Time ready for the first winning number. Número 16. Time ready for a second winning number.
number 31, numero 31. Our official winning numbers for our 7 p.m. draw this Friday, October 17, 1995 are ball numbers 16 and 31 in exact order. Numero 16 at 30. Alas 6:58 aton karon nya oras. So man nagabuyot ko nagadali kita man. Sige lang. Kasi ko na excited. Anyways, there you go mga kasimanwaro evening draw result at PCSO Small Town Lottery Aklan. Makaranga gabi it Biyernes, October 17, 2025. Para syempre sa benepisyo it wa makapamati, wa makasubaybay sa nasambitan karon nga live draw. Don't worry, we will do the recap. Again, here are mga winning numbers mga kasimanwa in exact order. 16 and 31. 16 ang 31. 16 and 31 in exact order. 16 ag 31 sa tama nga pagpasunod. Hatod katon syempre Great Lion Gaming Ventures Incorporated, Rosolo nga lehitimong partner with PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, sa mga naghingabot gid para sa evening draw, unfortunately and sadly wa magdaog na pierde, literal man nga nagsunggod. Better luck next time. Kung may nagdaog, congratulations kasi manwa. Yehey! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Impunto alas 7 aton karon nya oras. Basahon naman ninyo nga mga pa-shout out syempre ha. Pero dali ang gid ay gina dial ta, gina contact naton rong linya ni Ma'am Jane Vega no. Aton nga Aklan Police Provincial Office. Okay man nakita ta plastado na gali ha, temprano pa. Rong preparasyon it aton nga mga kapulisan. Pagkatapos it opening salvo, undas dayon. Commitment man aton karang ginahugat ag syempre kasayod man kita nga sa mga activities readiness it aton yung mga kapulisan dapat may aton man nya parte nga obrahon. With no much ado yung makon sa piya ka linya aton nga information officer man Ma'am Jane mayad nya gabi live ka makaron sa Noche de Ronda program with kasi Manuang Malbert dalida nakita naton ma'am post press release it aton nga Aklan Police Provincial Office no mayad gid preparado na ro aton nga security plan para sa undas November 1 and 2 2025 no i-confirm pag ginaton daya Ma'am Jane, go ahead. Yes, Kas Malbert, exactly no katado na rong aton karon nga security plan igalatag lang gid rong aton kada nga security preparation sa raya nga pag-aabuton nga undas kasi man Malbert. Okay, may pagbago-wayhan ma'am sa mga previous nga dinag-on nga aton nga ginahimo or may dugang puwersa na naman? Well, so far, ro pagbag-o siguro Kas Malbert ay rong aton yung mga hotline numbers nga mas naging activated imaw and aside from our activated ng aton kada one hotline Malbert yung sa CN hindi Ma'am Jane, dali ang ganda, medyo manami ro aton nga entrada kay na tapos medyo nagaka choppy human aton nga signal basi kon mayad nga i-avoid anay naton siguro ro mga sangkuro nga mga movement. Sige ma'am, come again. Yes, Kas, clear. Ayun, clear na. Clear dandruff shampoo. Sige ma'am padayon. Oo. Siguro kasaro aton yang gid nga pagbag-o hay rong aton nga mga local hotline numbers ay gin pa intensify imaura sa pagkalat sa aton karang nga komunidad and rong aton nga pag-activate it aton nga 911 nga hotline nga hindi lamang rong aton karang
Daya nga nga hotline, pwede gid matawagan do other agencies kara, no? Makasunod yamang gid sa mga instructions sa ginatao it aton kara nga magasabat nga operator sa daya nga hotline number Kas Malbert. Oo, sambilog gani kara ma'am sa personal kuman nga nadidiparahan agos wa taga-ungkat ro inyo nga mga Cymex, no? May truadlaw, may unamat may hapon man. Importante hay rong readiness aton yung mga kapulisan matuod, no? Ipahilayo gang galing much better gid nga ready gid kita as always, no? Sige, so hotlines paano man by the way naton ginadisibinar na sa publiko ro dahil karang mga hotline numbers naton maliban sa gina-post naton sa social media. Well, actually, Kas Malbert, daya nga ra, well disseminated ra through our PNP report to the people, no? Gamit rong aton nga social media platforms, grong aton nga local television iya sa probinsya Itagan, na di-disseminate naton tong aton nga mga local hotline numbers. Okay, mayan gid. Anyways, ay sayod man kitang matuod matana, seriously speaking, or mga minatay ro aton nga naroon nga tugod katon nga mag-provide kita police assistance, magbutang assistance desk sa premises aton nga mga pampubliko, even pribado nga mga sementeryo, bukod matabi aki sa minatudit patayo atong ginabantayan kundi mga tawo nga nagasugod as usual hay may mga checkings kita mga personal belongings kung mga sugogod, no, sa aton yung mga sementeryo. Sige lang ay kada dag-on man matuod daya man aton karang ginahimo permi. May mga dugang kita nga mga force multipliers ba nga makita sa adlaw nga to o agdos? Yes, actually Kas Malbert, intensified man dong aton kara nga tandem aton kara okay. Ma'am Jane, dali ang gid Ma'am Jane ha, bawo Ginoo ko aton nga. Mabasi kun maginahampangan kagagro nanda mo. Sige. Pakibalik abi ma'am, sige go ahead. Bawo mahuga gid, no? Mahuga gid. Sige. Change ano abi kita. Dali ang gid Ma'am Jane, maridayal kami, no? Okay, standby mga kasimanwang. Kasimanwang Marilyn Alonso, kumusta ikaw? Watching live from Silang, Cavite. Kasimanwang Gina Marcelino Luciano Mayad niya gabi. Kasimanwang Ruben Espino Guillermo, congratulations Tibiao sa nano bagaay. Nano rugin intrahanit aton nga barangay Tibiao. Sige, nagapanumbalik si Ma'am Jane. Sige ma'am, go ahead ma'am. Yes, hello Kas. Okay na ma'am, klaro na. Okay, sige padayon. Sa aton kara nga mga additional nga mga force multipliers hay una rong aton nga mga auxiliary police nga magatandem sa aton kara nga mga kapulisyahan ilabi sa aton nga mga sementeryo Kas Malbert, no? So aton yang gid nga hinyo sa aton nga mga kaigmanghuran nga ayuson baga Kas dong aton nga mga parking area naton. Ayun. Ay ro aton abi nga mga kaigmanghuran hay basta ang baga mag-I1 it anda karang sagaken sa kilid dagan ag naga-cause imaura traffic kung kisahe nagasagagian. So sambilog raya sa mga reports last year nga hopeful tayo, no, nga mai-address naton daya nga year, no, para at least maiwasan naton dong disgrasya. Syempre sambilog pa karon Kas Malbert ay naga-inaway rayon syempre kung magtagi baga. So daya ro sambilog nga naga-cause it kagulo sa aton nga pag celebrar it daya nga aktibidad. Okay, November 1 and 2 focus sa sementeryo. May plano by the way ma'am kay man harangani gusto ko man nga i-connect, no, sayod man kita nga may mga insidente guman pagpanakaw, no, nga nagakanabo not only sa Banwa Kalibo, no. Is it possible, although sayod naman karang huugin man kararo sa Batman, pero at least may nga ma-aware, no, may mga baligyaan kita nga rait mga bugak nga ginapatihan tagid nga pagdagsaon man aton nga mga manugbakal agbasi kon may una nga maglibot-libot ang mga tikwian, mga pickpocketers, no. Hapahauman yun naton dahil nga concern Ma'am Jane.
Yes, Kas Malbert, exactly, no? Inagit aron, gaguwa, git aron mga aton yung mga kaigmang huron, gabaligya, nga ra, gapingid sa higat itdagan. And even sa mismo nga sementeryo, no? Kas Malbert, may una, gid karon. But in particular, sa atong karang may banwa itkalibo, hay una man, no? Rung pagdagsa karait aton yung mga kaigmang huron, kay medyo magapad-yapad rong aton karon nga bagaligyaan. And tama ron, no? Napaka-vulnerable sandara nga pwedeng mabiktima idaya nga mga tikwian pala, no? So aton yang gid kanda kara nga apila sa aton nga mga maisutong aton kara nga aton pwesto o singkiri rong aton nga baligya, so long as may una abi nga kwarta mainit gid ron, so dapat maghagong gid as much as possible ay bukas gid rong aton karon nga linyada. In any case kinahanglan naton dong police response or police intervention, Kas Malbert. Okay, kay na ma'am, may hindi ko na nga pag-i-disclose, may isa ka police station kami nga ginbisitahan, no? Naabot-abutan namon dito iyayata taga region, no, nag-inspection sa mga supplies naton. Kumustahon ko lang ma'am, no, isang kuro, kumusta ro assessment if ever sa aton yung mga supplies, aton yung mga firearms, ag iba pa nga mga assets it aton nga mga kapulisan sa probinsya takan, may saka ikasangko kita kara kay man di man malipod manigar, nag-opening salvo kita unda sumandayon, tapos next year 2026 hay ati-atihan ngun man, no? Kumusta aton yung mga assets ma'am, ito aton nga PNP sa probinsya takan? Do we have enough patrols pa, armas? Well, so far, Kas Malbert, no, imo nga ron nga nakita ay rong pag-visit it aton karang mga taga regional logistics naton, no? Rong aton karon nag-spearhead si Police Major Pesueño kay bahana na karang team from Police Regional Office 6 kung sa siin ginalibot nanda, no, rotanan nga municipal police station, naguna nga ni karang gin-inspect ayrong aton karon nga Aklan Police Provincial Office. Okay. With regard sa inspection, gin-inspect tanan dong aton nga mga firearms it aton karang nga mga kapulisan tanan nga mga issued firearms mapa short or long firearms. And raya man hay gina-inspect mananda all over the province of Baclan, tanan nga municipal police station to include rong aton nga taga-provincial mobile force company. And aside from that, gina-inspect mananda kara rong not only do shoot capability, no, kundi pati parong aton nga move capability. Tama ron do aton nga mga patrol cars, lahat ng mga issued naton nga mga kagamitan it aton kara nga Philippine National Police. So wa pa kita karon Kas Malbert, no, it na tipon kung ano ra anda kara nga magiging kabugusan it anda kara nga anda kara nga na-inspect kasi mabalik pa ron sanda iya sa aton nga provincial headquarters para man ipaabot, no, kung ano baga rong mga nakita nanda nga kakugangan sa part it aton nga PNP iya sa probinsya itakan kasi sanda man dun mismo Kas Malbert, no, nagatao it endorsement sa higher office naton kung ano rong kailangan nga maitao pagidiya sa aton nga probinsya. But all in all, with regards sa aton nga mga firearms, we are so thankful kasi rong aton nga mga kapulisyahan ay intact ag naalagaan dong anda kara nga mga issued firearms with may mga documents nga gina-issue coming from our provincial logistics, Kas Malbert. Okay, so sa pagbuton nga rang undas, hopefully ma'am, rong 107.7 Energy FM Kalibo makabulig man sa pagmaintenar sa peaceful naya karang orderly, no, nga pag-observe ita undas, no, ma-post repost ma-share man kami dayon kung ano paro iba nga mga do's and don'ts, ag iba nga mga dapat nga tandaan it aton ng mga pumuguyo, no, para nga aron niyan isang bilog sa aton nga concern hindi man mabiktima it mga tikwian. Lastly ma'am, brief message na lang sa aton mga tagpagamati. Go ahead.
Yes, makabulig gid Kas Malbert dong aton karang media. Ilabi aton yung Energy FM nga makita gid naton perming visible sa aton nga may municipal police stations ag syempre sa aton yung provincial office no. Aton yung Aklan PPO. Thank you so much gid. So sa aton nga mga members of the community, sa aton yung mga kaigmanghuran, maabutan it aton yung dissemination makaron pag-aabuton yun no, hindi nato mapugnan, maabot yun do aton karang undas naton aton nga November 1 and 2 kung sa siin kita kay magabisita sa aton nga mga family members and loved ones nga nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi. So aton gid nga apila kanda Kas Malbert it aton kara nga Provincial Director Police Colonel Arnel Enrico Ramos nga aton gid nga i-intact naton dong ginatawag nga personal safety. Unahon gid naton dong aton nga mga personal belongings naton the moment nga kita kay maghalin it aton nga panimagay sa makaabot kita sa aton nga mga destinations. And i-intact man nato no, i-ensure naton nga naka-save rong aton nga mga hotline numbers Kas Malbert kasi makaron mostly aton nga mga kapulisyan ay cellphone yun manandara-anda karan nga ginabantayan nag-anda nga mga handheld radios nanda kasi sa possible nga tawag it aton karang nga community para sanday makaabot yagi sa area kung sa siin kinahanglan dong anda karang response and intervention. Oo. Sige sa information nga ma'am initially kay man may next week pa man nagposibly base kung magkatubang man kita uman pwede some other media people for a possible press conference. Thank you so much, ma'am. Mabuhay rong Aklan Police Provincial Office. May dayan niya gabi iki mo. Thank you so much and God bless, Kas Malbert. Alas 7:14 aton karon nga oras mga kasimanwa si Ma'am Jane Vega. Police Staff Sergeant Jane Vega no aton nga information officer man ita Aklan Police Provincial Office. Dugangan ta pagid tutukan ta pagid next week mga kasimanwa ha. Rong kanya-kanya man nya version sa iba naton nga mga municipal police stations ay apisar nga naka-interview kita sa Aklan PPO. Sayod man kita nga bukon itanan niya banwa pagarihas rong kaabuon it mga sementeryo, may mga hanugod, may ina sa highway, taking considerations mga sari-sari nga sitwasyon mga kasimanwa. Sanbay manumbalik kita bay pagkatapos sila pampilang ka mga reminders pangabay hugat-hugat ang kamununan. D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya nga to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vacine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butik. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro. Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po. 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny? Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko. Opo, tapos? Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko. Wow. Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 + 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Noche de Ronda. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo, proud member of the KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Impunto alas 7:20 aton karon nga oras sa pinalin ko nga mga minutos nga nabilin at aton nga pag ililiba. Amo pa yata aton yung mga messages nga wa matawaan igtagupangod no. Sa volleyball gali nagdaog rong Tibiao nanora sa district meet. Pops Jeffrey pasensya gid ha. O sige, good evening sa mga taga Libertad Antique. Mamunungkoy kami iya pusit ag pugita. Sige dahan, nagkabay pa abo inyong maiuli. Kasi Manuang Gina Marcelino Luciano, good evening. Kasi Manuang Christian Paul Salazar, good evening. Salamat gid. Ay, Madam Joby! Amon nga barangay kapitan sa Rising Tibiao. Nakuan abi horror message ay. Napaabot ko lang sa Tibiao Elementary School for winning champion sa volleyball. Bow! Road to unit meet. Ay mo gid nga ni nga Rising Tibiao. Alas 7:21 aton karon nga oras. Kasi manuan nahadlo ka man baga nga matapnan uman itsugagop. Pisar nga nagkasugagob kagun dati. Abo abing kapatig yapon no, hindi ka man karon pagtapnan. Ay paalin ro punto mga kasimanwa is dagan nakaras sa pagbalik kun ing kaso nga matapnan ka uman itsugagop rong ginakahadlokan nga rangatikos. Pero relax, hindi magpakuba. Instead, mag D3 Bio. Panubuon rong viral ag bacterial load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Panginbulahan again sa mga taga Tibyao Elementary ha, boys. Congratulations. Nami matakikon sa mga sa bata nga mahanas yagig may pakita rong sportsmanship. Sa mga wa magdaog, better luck next time ag hopefully ro support ita ginikanan ag community na. Mamang Marilyn Alonso, good evening. Kumusta ikaw rin ha? Waka ka uli sa Altabas. Sige na kagali makaron sa Silang Cavite. Long time no see. Wakat plano nga magbalik sa LGU Batan. Kasi pagbalik mo ay human yun do public market sa nga bag-o sa public sa Batan. Ano nga bati-bati ta istorya no ginao-inspeksyon ko na rato na no problema sa ginaobrang public market sa Batan man. Kugang it kabilya. Kugang it na no. Ay, normal lang doon makaron ay dayang tawag karaho. Ay mga silinangag abi sa proyekto. Si Kasimanwang Ruth Abiner Antonio iya ako sa Bacoor. Kasi nagtagang man yung mga message nga ra. Sige, Abiner Antonio family, by the way, thank you so much gid. Mga Kasimanwag ginakasubo ko gid, di ka na lang gid na hasta ato niya pag ililiba sa Biyernes nga edisyon again, it pala tuntunan. Bago kita magtapos, isingit agid tawaan ta nagakaigo nga atensyon. Aton nga rang importante nga mga public service announcement. Energy Public Service. Energy Public Service. Okay, sa pag-abuto na nga nga Domingo, October 19, 2025, rong opisina nayang New Buswang, no, nagapaysayod nga may inyong ngarang second semester barangay assembly alas 8 sa agahon na mismo sa New Buswang multipurpose pavement, no. New Buswang Kalibo, Aklan. Much better nga sa mga nakapamati, no, amat-amat yung kamulistite inyong mga concerns. Ginahugog reya sa ginatawag ba nga kuano nga grievance box. O hindi kani raise your hands. Buyot it microphone ag mag-presentar ko nanor mga observations ag even recommendations maliban sa problema, no. Kung may problema nga erase, may adman nga may dugang mandayon nga sabat, no, solusyon mga Kasimanwa. So sa uman alas 8 sa agahon sa New Buswang multipurpose pavement mga Kasimanwa. Energy Public Service. Energy Public Service. Atensyon man syempre sa mga kaigbataan amigo-amiga, kakilangan ni Kasimanwang Remy Delgado Andrade sa edad nga 52 anyos nagtaliwan sa piyak nga kinabuhi. Kung nagligad gilamang nga October 1, 2025, inaaron ni mao sa Kaano Tugbungan, Kalibo, Aklan. Schedule yun man doan na karon nga gubong next week October 25, 2025 alas 2:30 sa hapon sa St. Jude Tadeus Church rong misa bago igaton sa ng uling kapahuwayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Energy Public Service. Energy Public Service. Alas 7:25. Sa tanan naton yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati, always nagapati, ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Thank you so much. May we all have a blessed Friday night ahead of us. Hindi kita magpalipat, magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabato nato ng pagkabatunon pahalin sa mahal nga Dios. Kabayon tagan ng mga blessings nga magapadumduman katon, maging blessing man kita sa iba. Aton nga partner technical Kasimanwang Marlo Saraspe sa overall supervision at amon nga CEO o kan Chief Executive Officer Kasimanwang Apple Saraspe III. Para sa patas ag may tagipuso niya magpanerbisyo publiko, ako rin yung the good vibes man Kasimanwang Malbert Dalida. It number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko palangga ko same pero iba ba. Noche